of God today na ating pag-uusapan. Amen. In the past 2 weeks, nag-usapan natin about prayer. And then last week is also related to prayer. And then, pag-usapan natin ngayon is about the Holy Spirit. The power. Holy Spirit is the power of God. Ang Holy Spirit, kaya sinasabi na the power of God, bibigyan ko lang kayo ng mga verses. Pero bago ako mag-umpisa, we invite the Holy Spirit. Can you join me to for a short prayer? And can you stand to give reverence to the God Almighty, to the Holy Spirit? Yes, hallelujah. Oh, we acknowledge your presence, Holy Spirit. Father God, thank you for your Holy Spirit that you sent to us by our Lord Jesus Christ as our comforter, as our teacher, as our intercessor, and above all, is katulad na is pangatlo sa tatlong persona ng Diyos. At maraming salamat, Lord, sa pagsama mo sa amin, Lord. Apart from you, we can do nothing. Apart from you, Lord, hindi namin maintindihan ang mga salita mo. But by the power of the Holy Spirit that you are given unto us, alam namin na maintindihan namin kung ano ang mga message mo sa araw na ito. Holy Spirit, lead me. Give me the wisdom to share what is your will today to your people who are gathered here today. And thank you for your anointing. Thank you for the wisdom. At Lord, buksan mo ang puso ng bawat isa sa amin, ang aming isipan, upang sa gayon ay yung buong puso namin tanggapin kung ano ang message mo, at isa sa isip namin ito, tatandaan namin ito, isa sa pamuhay ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa iyong mga anak na nandito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, and let the word of God be the light unto our feet and a lamp unto our path. In the mighty name of Jesus, to God be the glory in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ang dami natin. Again. Praise the Lord. Tayo pa rin ay pararamihin ng Lord. Katulad ng kanyang pangako kay Abraham na tayo ay pararamihin, ika-claim din natin. Pararamihin tayo parang, I always, siguro napapansin nyo, lagi ako nag-declare about sa multiplication of souls. Kaya nagkaroon ng manifestations, even to the branches, dumadami na sila. Amen. So huwag tayo magsawa na always, because what you speak, it will manifest. Amen. Sabi ba ito doon, the abundance of the heart, the mouth speak. Kasi yung puso natin, gusto natin yung dadami tayo. Amen. Yan ang laman ng puso ng bawat isa sa amin. So the Holy Spirit is the power of God. Sabi sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Kaya sinasabi, it is the power of God. And then one thing I have to say is, the Holy Spirit is also our intercessor. Amen. Katulad ni Jesus, intercessor din natin si Jesus. But the thing is, kung matandaan natin, yung cross, di ba cross ganon? Yung sa taas, si God, sa gitna, si Jesus. Who is Jesus there? Bakit nasa gitna? Siya ang mediator between God and man. Dato yun doon sa, di ba, cross doon, sa baba is the man. Dito yung mga, tayo ay makasalanan. Kaya andun si Jesus sa gitna upang tayo ay magkaroon ng salvation through sa kanyang pagkamatay sa cross. Amen. Without Jesus, we don't have, without shedding of the blood of Jesus, there is no salvation.
Amen. Kaya yun yung sinasabi, Jesus is the mediator between God and man, and He is also intercessor. Nga sabi nga niya sa Hebrews 7, I think 7, Hebrews 7:25, that He always intercede for us. Amen. Amen. So the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Amen. Sabi niya dito sa Micah 3:8a, but as for me, I am filled with power with the Spirit of the Lord. Kaya sinasabi, it is the power of God. Marami dito, isulat din lang 2 Timothy 1:7, for the Spirit of God gave us does not make us timid, but give us power. Diba? Laging sinasabi. So, kaya sinasabi, the power of God, ito ay ano ko lang mga verses. Luke 4:14, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and the news about Him spread through the countryside. Acts 10:38, sabi niya dito, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Ito ay kaya nga sinasabi ko to para maintindihan natin bakit sinasabi na ang Holy Spirit is the power of God. Amen. Sa Romans 15:19, sabi, the power of signs and wonders through the power of the Spirit of God. 2 Peter 1:21, pag sa prophecy din, pag nagpa-prophecy yung mga prophets natin, it is also the power of the Holy Spirit. Amen. Kasi for prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Katulad niya sa, di ba, 2 Timothy 3:16, di ba, sabi nga, yung salita ng Diyos, it is a God's breath, di ba? So, kaya sinasabi, the power of God. Pati sa pagtuturo natin, pagtuturo dito, it is also, teaching is all, it is the power of the Holy Spirit. Hindi ka makakapagturo kung wala ang banal na Espiritu sa iyo, especially the Word of God. Kasi tulad ng mga Parasiyo, di ba? Mga Pharisees and the Sadducees, di ba? Sabi nga, kaya sinabi ni Jesus, sila ay hindi nakakaintindi kasi ang banal na Espiritu ay wala sa kanila. Di ba, tinanong, bakit yung sinasabi ko sa inyo ito, di ba, sabi niya sa kanyang mga disipulo. Kasi mga hindi nila naintindihan, sabi nga niya, you can hear but you cannot understand. You can see but you cannot see, di ba? Yung di ba sinasabi niya, pag yung nag-ano siya sa kanyang pagtuturo. So, pag teaching, it is also inspired. While we are teaching, we are also inspired by the Spirit of God. Amen. Sa 1 Corinthians 2:9-11, through God's Spirit has revealed to us the things which He prepared for us. Amen. Katulad yan, kanya-kanya tayo ng gift, di ba? Minsan, naano natin, katulad sa, for example, example ko lang, pag meron binigay sa Lord sa'yo, ano yun dinidesire mo, deep, very intense yung desire mo na makuha yung bagay na yun. Kasi yan pala ang regalo ng Diyos sa'yo, di ba? Mga parang ganun, mga example. Kaya lahat ng mga prepare na para sa atin, halimbawa na-prepare kayo, taas tambourine dancers, it is also the work of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay? Punta tayo sa main topic. 5 minutes na ako I need to have meron discipline. What is the works of the Holy Spirit? Amen. Marami siyang trabaho pero meron lang akong binanggit dito na the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit transform us. Sa aking verse pala, sa verse text ko si John 14:26. Pwede natin basahin. John 14:26. Yan. But the Counselor, the Holy Spirit,
whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of everything I have said to you. Kaya ang sinabi, teach you all things, lahat ng bagay ng kanyang itinuro sa atin. Ang Holy Spirit daw ang magtuturo sa atin at upang remember, di ba, may remind sa atin ang lahat ng kanyang tinuturo. Amen. Yun ang aking, yung parang nakarelate dito sa aking katuruan. So, that's the Holy Spirit ay meron siyang pinagawa para sa atin. Kaya, so the Holy Spirit transform our lives. Bakit sinasabi na transform our lives? Sa Galatians 5:22 to 23, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. These verses teaches us that if we walk by the Spirit, we will be transformed by His power. Una, the work of the flesh. Pag tayo ay nasa flesh, ang dami natin mga ginagawa, di ba? The work of the flesh, it will diminish our life. Halimbawa, tayo ay dati ng makasalanan. Halimbawa, dati tayo ay marunong magmura. Dati tayo ay tamad. Dati tayo ay, yung mga bagay na pag hindi tayo hindi pa natin tinanggap ang banal na espiritu. Lahat ito, pag alam natin the fruit of the Holy Spirit, sabi niya dito, it will diminish this work of the flesh in our lives. Amen. Naintindihan natin? Sa pag-asam sexual, immorality, moral impurity, envy, and drunkenness. Lahat ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Tayo ay binabago. Second, the fruit of the Holy Spirit ito ay under the Spirit will transform us. Amen. The fruit of the Spirit will automatically emerge. Therefore, when the Holy Spirit works in our lives, our character changes. Nababago tayo. Kaya nga, di ba, lahat tayo dito nababago, di ba? Punta ka sa labas, ang pag makarinig ka sa mga sinasabi ng mga tao, parang kinikilabutan ka na. Kasi na-transform na tayo ng Holy Spirit na nasa atin. Amen. Kaya sinasabi, the Holy Spirit will transform us. Amen. Amen. Pag minsan nararamdaman na alam natin sa sarili natin pag yung this fruit of the Holy Spirit ay parang alam natin kung nag-work sa atin, di ba? So, anong gawin natin? Mag-pray tayo sa ating the Father, the God the Father, upang siya ang mag-transform sa atin. And remember, when we have this fruit of the Holy Spirit, sigurado naman na we will be transformed. Amen. Number 2, the Holy Spirit convict us of sins. Pag may kasalanan tayo, kaya nga tayo kaagad-agad na humingi ng tawad kasi kinukonvict tayo ng banal na espiritu kung tayo ay nagkakasala. Kasi minsan, hindi natin alam na nagkasala na pala tayo, pero parang, kasalanan yan, di ba? So, the Holy Spirit will convict us. Amen. Ang verse dito is John 16, verse 7 to 11. Ito lang sa, nevertheless, I am telling the truth. It is for your benefit that I go away, because if I don't go away, the counselor will not come to you. If I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world about sin, righteousness, and judgment. Amen. So, kinukonvict tayo pag tayo ay nagkakasala. So, John 16. Ay, okay na yan. Kasi pag, basahin natin lahat, walang oras. Number 3. The Holy Spirit guide us to the truth. John 14:25, I have spoken these things to you while I remain with you.
And then verse 26, itong ating text, but the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send you in my name, will teach you in yung tinuturuan tayo all things, lahat ng bagay, especially sa pagbabasa ng Biblia. Pag tayo ay nagbabasa ng Biblia, tayo ay ginaguide tayo sa truth. Ano ba yung alam natin? What is the truth? The truth is yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan sinasabi sa Biblia? The truth about Jesus, and the truth you can see it in the Word of God. So, Jesus promised that the Holy Spirit would remind us of the teachings of Jesus. In the same thing, Jesus said, I still have many things to tell you, but you can bear them now. So when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Kasi, di ba, pag sasabihin daw niya, hindi nila makakayanang tanggapin pag kaya ang magpapaintindi sa kanila pag siya ay umalis na, kasi sabi nga aalis na siya, kaya nga iniwan niya sa atin ang banal na Espiritu. Naintindihan ba natin? So if the Holy Spirit is truly working in our lives, we will be driven to study the Bible. Kung ang Holy Spirit ay laging nananahan sa atin, lagi tayo nagsisik ng kanyang salita, lagi natin sinisik ang kanyang presensya. Nasubukan ba natin na hindi nagbabasa ng Biblia? Parang wala, di ba? Parang empty ang buhay natin pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, kasi kailangan talaga natin ang salita ng Diyos. Sabi nga yung aking prayer, because the Word of God is a light unto our path and a lamp unto our feet. Yung tinituduwid niya ang ating daan para hindi tayo ay matitisod. Amen. Ang salita ng Diyos. Amen. And then the third, the Holy Spirit empower us to proclaim Christ. Kaya nag-evangelize tayo, sinasamahan tayo. Kaya nakakapag-evangelize tayo kasi ang banal na Espiritu suma sa atin. Kaya wala tayong takot ng magpahayag ng salita ng Diyos. Di ba? The Holy Spirit empower us to proclaim about Jesus Christ. Amen. Kaya matapang tayo na nag-evangelize upang ay sabi nga kasi yun ang commission din natin. Commission natin sa Matthew 28 verse 18 to 20, di ba? Sabi niya doon, yun yung commission. Kaya sinasamahan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Siya sa ating commission. Kaya we are so bold to share the goodness of God, share the Word of God. Amen. Amen. The Holy Spirit, verse Acts 4:31 pala. Basahin ko na. When they had prayed, the place where they were assembled was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and began to speak the Word of God boldly. Yun, di ba? Pag tayo, pag kasama natin ang banal na Espiritu, sabi niya dito, we began to speak the Word of God boldly. Amen. Hallelujah! Bold ba tayo nagsisiya ng salita ng Diyos by evangelism? Amen. Kasi kasama natin ang banal na Espiritu. It is the power of God, the Spirit of God. Amen. Marami ito pero punta tayo sa next. The Holy Spirit gives us spiritual gifts. Ano ba yung mga kanya-kanya tayo ng spiritual gifts? Amen. Amen. Mayroon gift of yung speak in tongue. Ay unahin ko pala, gift of teaching, gift of ano ba yung meron yung mga prophecy, di ba? Prophecy. Mayroong gift of prophecy. Sila yung sa mga prophets, yun yung gifts nila, di ba? Amen. Meron yung na discernment of spirit, yung nadidistinguish nila yung espiritu. Di ba? Discerning of spirit. Meron yung speak in tongues. Pero ito ay iisa lang, di ba? It is the gift of the Holy Spirit. May gift yun, di ba? Yung mga gift of yung mga umaawit.
that is a gift of the Holy Spirit. Pag tayo ay binigyan tayo, the power of the Spirit is upon us, so lahat ibinibigay. Pero siyempre kanya-kanya ang binibigay. Halimbawa, sila ay sa umaawit. Paano kung lahat na lang umaawit, wala nang tutugtog, wala nang sasayaw, di ba? So kanya-kanya, pero iisa pa rin ang serve natin kay Lord. Amen. It is only distributed to each and everyone in the church. So the Holy Spirit gives gifts to every believer. The purpose of these gifts is to serve the body and advance the gospel. Amen. Pangilan na ba yan? Five. So meron pang dalawa. So the power of the Holy Spirit empower us to worship. Amen. Di ba nararanasan natin dito na pag tayo ay talagang yung buong puso, ang ating puso ay naka-align sa Panginoon, di ba? Sometimes meron talaga nangyayari, sometimes may deliverance, may nag-speak in tongue, di ba? Pag tayo ay na-empower to worship by the Holy Spirit. Hindi natin maintindihan, minsan nanginginig tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. So the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit will empower us to worship the Lord. Amen. At sa Ephesians 5:18 to 21, sabi dito, and don't get drunk with wine which leads to reckless living, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making music with your heart to the Lord, giving thanks always for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in fear of Christ, di ba? Ito ay most usually dito pag tayo ay magkakasama, di ba, sa Hebrews 10:24 to 25, kailangan pala natin na minsan kasi sinasabi, kahit hindi ako magta-church, ang espiritu ko ay nandyan. Hindi pwede yun. Kailangan natin yung sama-sama para tayo ay magkaroon ng encouragement habang tayo ay nagpa-praise and worship. Pag yung isa ay nanlalamig, pag yung the spirit of worship arises to each of us, ay yung nanghihina, parang napapalakas siya. Amen. Diba? Pag kumakanta tayo, parang doon na nare-revive yung ating worship to the Lord. Nare-revive tayo upang mas lalo pa tayong maglingkod sa Kanya. Amen. So the Holy Spirit will empower us to worship according to sa Kanyang salita dito sa Ephesians. Hallelujah. Okay. Last but not the least, the Holy Spirit leads us. Di ba, may mga testimony na ayaw nila pumunta dito, minsan gusto nilang pupunta doon, pero hindi nila namalayan, pumunta na pala sila dito. It is the work of the Holy Spirit na yun, kahit may plano tayo na hindi pupunta dito, pinapapunta tayo dito, di ba? Amen. Minsan pinapababalik tayo, kahit minsan ay tayo ay umaalis. Amen. Amen. Katulad ni Paul sa kanila sa Acts 16:6 to 10, sabi niya dito, they went through the region of Phrygia and Galatia. They had been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. When they came to Mysia, they tried to go to Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. Passing by Mysia, they went down to Troas. During the night, Paul had a vision in which a Macedonian man was standing and pleading. Ibig sabihin, minsan pinapapunta tayo doon sa isang baga, halimbawa sa isang lugar, kasi may plano din pala ang ating Panginoon. Minsan, yung di natin alam na napunta tayo sa isang lugar. Katulad ng yung parang nandun yung sinasabi natin minsan, blessing in disguise, di ba? May mga bagay na gayon na sinasabi ng tabord na blessing in disguise na hindi natin alam na meron palang
plano ang Lord na kaya tayo na ano doon sa isang bagay kasi meron pala siyang ginagawa doon. Kaya nga sinasabi, the Holy Spirit lead us. Amen. Katulad na nga nangyari dito, imbes na pupunta sila doon sa, halimbawa, tumisa, pinapunta sila sa Macedonia kasi may tao pala doon na naghihintay kila Paul. Amen. So after he had seen the vision, they immediately made the effort out for Macedonia. Sabi niya dito. So the Spirit often spoke to and directed His people. Amen. Especially in the New Testament. Ang ganda yung mga tulad sa mga Old Testament, di ba? Pag yung mga the man of God, pag pupunta sila doon, laging noon kasi kinakausap talaga is as in ang God ang mga tao. Pag meron sinasabi pupuntahan niya, wag kang pupuntahan diyan kasi mapapahamak ka. Di ba sinasabing ganun? So, the power of the Holy Spirit, it will lead us. Amen. So, yan ang aking katapusan sa ating katuruan ngayon. At lagi tayong let the Spirit lead us. The power of the Holy Spirit be upon us. Dinadalangin ko na lahat tayo ay lagi tayong ililid. Lagi tayo ang banal na espiritu ang laging sumasa atin para hindi tayo mawala, hindi tayo matitisod. Minsan sa pagsasalita, hindi tayo makapagsalita ng masama. Amen. Amen. Hindi tayo makapag-desisyon ng hindi tama. But by the power of the Holy Spirit na sumasa atin, tayo ay kanyang, katulad nga niyang itil, lahat ng sinasabi niya dito, it will, from the bottom, the Holy Spirit will lead us, and the Holy Spirit will empower us to worship. The Holy Spirit will give us binibigyan tayo ng spiritual gifts. Amen. Amen. Lahat ba may natanggap na spiritual gifts? Amen. Amen. Siyempre, lahat tayo dito ay ginagamit ng Panginoon. And the Holy Spirit will empower us to proclaim Christ. Amen. Hallelujah. And the Holy Spirit will always guide us to the truth, which is the Word of God. Kaya lagi tayong nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Lagi ba tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Meron ba tayo na-memorize sa isang araw na isang verse or more than that? Amen. Napakaganda kasi ng laging mag-memorize. Pag once na na-memorize niyo yung mga sa salita ng Diyos, hindi niyo na siya makakalimutan. Kung inano mo yung iniintindi mo siya at nilagay mo sa puso, hindi yan mawawala kahit kailan. Amen. Testimony ko, mula pa nung bago akong Kristiyano, yung mga memory verse ko mula noon hanggang ngayon, to God be the glory, ay nandyan pa rin kasi pag nagi natin yung put into mind and down to our heart, isa puso natin, ay hindi yan mawala. Sabi nga, it will not snatch away, diba, by the enemy every word. Kasi sabi nga, ang salita ng Diyos the word of God will not pass away, diba, sabi sa Biblia. Amen. Hallelujah. Naintindihan ba natin? Meron ba natin tayo natutunan? Amen. Amen. To God be the glory. Kakanta tayo at itong kantan ito ay dedicate natin sa ating Panginoon. Kaya meditate natin ang kantang ito. Prayer natin sa Panginoon. Especially sa banal na Espiritu. Amen. Amen. Pure as gold ang tawag doon. Title ng kanta. Huwag mo pangit ang While we are singing the song, let us welcome the Holy Spirit that move in our lives.
Nakipag-commune tayo sa banal na Espiritu. Ano ba ang nais mo na sabihin sa Kanya? Ano ba yung nais mo na mangyari sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Meditate the lyrics. Ilagay sa puso ang mga meaning nito. Intindihan natin. Hallelujah. I lift my voice We sing your praise, no matter what life may bring my way. I know that you are the God of my life. You are the one who holds it all. I lift my hands to worship you. Nowhere to find a love so true. I know that you are the God of my life. Jesus, I am crying out. Come, Holy Spirit, pour on your presence. Take me as I am, use me as you call. I leave my all for you alone. Pour out your spirit, move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Jesus, my Lord. from the start. I lift my voice to sing you praise, no matter what life may bring my way. I know that you are the God of my life. You are the one who holds it all. I lift my hands. Worship the Lord. You raise out your hand. You nowhere to find a love so true. I know that you are the God of my life. Jesus, I am crying out. Come, Holy Spirit.
Holy Spirit that move upon the people of God. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Pero minsan pa, come Holy Spirit. In your presence, take me as I Dali am. matapuso mo yan. Use me as you are. Use me. Give my all for you alone. Sabihin natin sa banal na Holy Espiritu. Spirit, more of your presence. Kailangan namin presensya mo, banal na Espiritu. Use me as I am. Use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your spirit. More of your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Come, Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your spirit, more of your presence. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, Come, Holy Spirit. Oh, feel your presence in this place. God, praise. Children of this dry here today, Lord. take me as I Ito'y ang bawat isa sa amin, Lord. Wala kang lalagpasan. Hallelujah. Let the I Spirit give move. my all for you alone. Yes, Holy Pour out Spirit. your spirit. Hallelujah. And the gift of the Holy Spirit will restore this place to your people in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Come, Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your spirit, more of your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Jesus, my Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, sa iyong presensya sa lugar na ito. Thank you sa paghipo mo sa bawat isa sa amin. Alam ko, Lord,
na meron kang ginawa sa oras na ito sa iyong mga anak. Maraming salamat sa gagawin mo pa, ang pagsama mo sa amin, especially sa aming pang-araw-araw na buhay. Thank you, Lord. To you all the glory, honor, praises, and thanksgiving. In Jesus' name. Amen. Pwede ko kumuha ng magkomunyo din kayo dyan sa Macau. Okay, meron na. Okay, thank you. Lord, nandito man muli kami sa isa sa pinakamataas na aming pagpupuri sa iyo na komunyon. And everyone who partakes this communion, pagpalain mo ang bawat isa. And let this not be the cause to the mga sakit-sakit sa mga kasukasuhan ng aming katawan. Kaya linisin mo, bago magpag-partake, linisin mo ang puso ng bawat isa sa amin, linisin mo ang lahat ng aming mga kalumihan. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing sa ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gawin ninyo ito bilang pagkaalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo nitong tinapay at iinom nitong kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain mo ang mga elementong ito na aming pagsalusaluhan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga ushers, in the mighty name of Jesus, at lahat na nagpapartake sa komunyon na ito. Pagpalain mo maging sa Macau sa pangalan ni Jesus. Tayo ay sabay natin kainin ang tinapay. Sabay din natin inumin ang juice.
Thank you, Lord, to your glory, honor, praises, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Hello, taga Macau. Tapos na ang ating komunyon. Dadapot tayo sa offering. Ay, paano yan?